Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Magandang gabi po mga kapatid. Ito po muli ang inyong lingkod, Bishop Ray Eramis ng Christian Cathedral, na laging nagsasabing nagtatanggol at nagtuturo ng buong katotohanan. Nagtutuwid naman ng mga kamalian at kasinungalingan. Ngayong gabi, nandito po tayo upang pag-aralan ang isa sa napakahalagang persona ng ating iisang Diyos. Walang iba, kundi ang Banal na Espiritu. Ang ating pong tema o title this evening ay The Holy Spirit, the third person of God. Ano po ang ating pananampalataya o our statement of our faith or belief? We believe there is only one God. Ulitin ko po, kasi madalas napapagkamalian tayo, isa lamang po ang Diyos. At yung isang Diyos na yon ay nasa tatlong persona na distinct persons. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. At ang bawat isang persona po ay Diyos. Pero hindi nangangahulugan na three gods but only one God. Para lagi nating maunawaan kung ano ang tinatawag nating Trinity, ganito po. Ang pinakamalapit na analogy o pag-aambing para sa Trinity ay ang composition po ng tao o kaya ay yung iisang tao na binubuo ng spirit, ng soul at ng body. At bawat components ay tunay na tao. Ang kaluluwa, ang spirito ay tao, ang katawan ay tao, yet hindi nangangahulugang tatlong tao, kundi isa lamang tao na binubuo ng three components, spirit, soul, and body, na each component is human. Sa ganitong kaparaanan po, mga kapatid, madali nating maunawaan, iisa lang talaga ang Diyos, tatlong persona, iisang tao, tatlong kabuuan. Tingnan naman natin ngayon ang aplikasyon ng salitang spirit sa banal na kasulatan. So ulitin ko po, bago tayo magpatuloy doon, ang ating pananampalataya, isa lang Diyos na may tatlong persona, Father, Son, and Holy Spirit. And each person in the Trinity is
God, but not three God, but only one God. So ang word na spirit una ay tumatalakay o tumutukoy sa life force o breath of life. Ito yung hininga ng ating Panginoong Hesus na siya'y nakapako sa krus. Sabi niya, Father, into your hands I commend my spirit. Sapagkat ito pong ating makikita sa Lucas 23:46. Sabi nito, si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig. Sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito ay nalagutan siya ng hininga. Mga kapatid, ang unang aplikasyon ng salitang spirit ay ang patungkol sa hininga o buhay ng taong ipinahiram ng Diyos. Pangalawa, mga naglilingkod na anghel ng ating Panginoong Diyos. Sa Hebrews 1:13 ay 14 ay ganito po ang nasulat, kailanman hindi sinabi ng Diyos sa kanino mang anghel, umupo ka sa aking kanan hanggang sa gawin kong tuntungan ng mga paa mo ang iyong mga kaaway. Mga kapatid, hindi raw po kailanman sinabi ng Diyos sa mga anghel. At ang pagkabanggit sabi ng verse 14, hindi ba silang lahat ay mga espiritong naglilingkod na sinugo ng Diyos upang maglingkod para sa mga magmamana ng kaligtasan? Mga kapatid, they are ministering spirits. Angels are ministering spirit to those who shall inherit salvation. Kanginang espiritu ay breath of life. Pangalawa naman ngayon ay ministering spirit, walang iba kundi ang mga angels. Pangatlo, ang salita ng Diyos, John 6:63. Ang espiritu ang siyang nagbibigay buhay, walang napapakinabangan ang laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Mga kapatid, the word that comes from the mouth of God, particularly the mouth of the Lord Jesus Christ, is life and spirit. Another application po ng spirit ay ang Spirit of God. Walang iba po kundi ang Holy Spirit. So makikita natin lahat po ito, pag tinignan natin sa Greek word, ang nakalagay doon ay pneuma. Ang Spirit of God, okay? John 14:26, ang tagapayo, ang banal na Espiritu, ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. Siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay na ipapaalala niyang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. Makita natin katangian ng banal na Espiritu, susugo ng Ama in the name of Jesus. Magtuturo and shall teach us all things na lahat ng mga bagay na pinaalala at itunuro ng Panginoong Diyos at ipapaalala sa atin ang lahat ng mga bagay na kanyang itunuro. Ang ministration niya, He is directly comes from the Father through the Lord Jesus Christ. Then another one, Spirit of Man. 1 Thessalonians 5:23, ngayon ang Diyos ng kapayapaan mismo ang siyang magpaging banal sa inyong nangganap. Ang inyong kaspirito at kaluluwa at katawan ay maingatang buo na walang kapintasan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, maliwanag, ang isa sa pinatutukuyan ng salitang espiritu ay ang isa sa components ng man, yung spirit. Na sabi rito ay maingatang nawa. Mga kapatid, ang inner man natin ay composed ng spirit at saka ng soul. Ang outer man naman natin ay ang ating katawang physical, ang katawang lupa. So makita natin, yung spirit na binanggit dito, lahat po yan ay pneuma. Pero pagdating sa Holy Spirit, hagios pneuma, banal na espiritu. Ang angel din ay spirit, ministering spirit. Ang Holy Spirit ay spirit, hagios pneuma. Ang trabaho niya ay kung ano ang ginagawa at ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang tanong siguro ngayon ay ano at sino ang banal na espiritu para lalo po tayong maliwanagan. Sakat merong tagapangaral na nagsabi, ang spirit daw ay mga angels. Alam natin ang mga angels ay spirits, pero hindi po sila ang mismong Holy Spirit. So anong Holy Spirit para lalo nating maunawaan? Itinuturo ng banal na kasulatan, mga kapatid, na iisa lang ang Diyos.
na nasa tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ang Holy Spirit ay distinct third person of God. Pag sinabi nating distinct, ang Ama, hindi ang Anak, hindi ang Holy Spirit. Ang Anak, hindi ang Ama, hindi ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, hindi ang Ama, hindi ang Anak, yet one God. One God in three distinct persons. At pag sinabi kong distinct, hindi po divided. Hindi po sila hiwa-hiwalay. At di rin po natin sinasabi na yung tatlong persona na ito, ang gumawa ng creation ay ang second person lang. The third person ay actively involved hanggang ngayon. Maging sa namatay na po ang Panginoong Hesus at umakyat na sa kalangitan. The one here on earth is none other than the Holy Spirit. The two persons, the Father and the Son, are in heaven. The Son is in the right hand of the Father. So distinct, hindi po divided, kundi makikilala natin ang bawat isang persona. Person, sapagkat ang banal na Espiritu ay may kakayanan na makipag-ugnay at meron siyang isip, damdamin, at sariling pagpapasya. It doesn't matter kung ang Holy Spirit po walang physical na katawan. Ang Holy Spirit ay meron pong isip, may damdamin, may pagpapasya, kaya niyang makipag-ugnay sa mga tao. Kaya ang Holy Spirit po ay person or persona. So ulitin ko po, the third distinct persons of the Godhead. At bilang ikatlong persona ng iisang Diyos, siya po ay co-equal, co-substantial, co-existence, and co-eternal with the Father and the Son. Meaning, ang Holy Spirit, hindi po lumitaw lang nung siya'y padala ng Ama, kundi siya po'y umiiral na kasabay ng Ama, kasabay ng Anak, on the day of creation. Bakit? Sapagkat ang pagkabanggit po doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the word God there is in the plural form, but single in meaning. At the same time, ang ibig din sabihin ng one God na tinatawag na sa Hebrew word na Echad, ay numeral 1 at unified 1. Dito natin maliwanag na makikita, there are three persons in one God. Kaya ang Holy Spirit, co-eternal, co-substantial, co-existence with the Father and with the Son. So ang Holy Spirit ay distinct person kasi meron siyang personality, meron siyang identity, meron siyang mind, at meron siyang will and emotion. Mga kapatid, maliwanag po na para masabi isang person ay sapagkat merong mind, will, and emotion. Ang tanong, meron po ba nito ang banal na Espiritu? Ay meron po, sapagkat ang Holy Spirit ay may isip. 1 Corinthians 2:10-11, sabi rito, ngunit ang mga ito ay inihag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang sumasaliksik ng lahat ng mga bagay, maging ang mga malalalim na bagay ng Diyos. Ito ay sapagkat sinong tao nakakaalam ng mga bagay ng tao, maliban sa Espiritu ng tao na nasa Kanya. Ganoon din ang mga bagay ng Espiritu o ay bagay ng Diyos, walang sino mang nakakaalam maliban sa Espiritu ng Diyos. Kasi nga po, maisip ang banal na Espiritu, Spirit of God, alam niya po kung ano ang mga bagay na nasa isipan ng ating Panginoong Diyos. Meron din po siyang kakayanang magpasya. Sa Aklat na Magagawa, Kapitulo 13, talatang 2 hanggang 4, ganito po ang nasa saad. Nang sila ay naglilingkod sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na Espiritu, so the Holy Spirit can speak, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo para sa gawain kung saan sila ay tinawag ko. Ang banal na Espiritu ay nangusap at ang sabi, ibukod. Sino? Separate unto me Saul and Barnabas because I have a work for them that I called for them. Na magkapanalangin na sila at makapag-ayuno,
ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at pagkatapos nito sila ay pinahayo. Kaya nga sila na sinugo, sino nagsugo? Ng banal na espiritu ay lumusong sa Cilicia, buhat doon ay naglayag sila hanggang sa Cyprus o Cyprus. Mga kapatid, ang banal na espiritu ang nagsabi sa mga guro sa Antioch, pinipili ko si Barnabas at si Saulo, na later ay naging Pablo, sapagkat meron akong ipapagawa sa kanila. Mga kapatid, maliwanag ng banal na espiritu ay may kakayanang magpasya. At siya pa nga ang nag-utos sa mga alagad, mga prophets and teachers na nasa Antioch na isa-isang tabi si Paul at si Barnabas sapagkat meron silang dakilang panawagan at mga dakilang gawain. So may isip ang Holy Spirit? Yes, alam niya isip ng Diyos. Meron ba siyang kakayanang magpasya? Yes, at siyang nagsabing ihiwalay si Pablo at saka po si Barnabas. Tanong, meron ba siyang damdamin? Ay meron din po. Efeso 4:30 hanggang 32, sabi rito, huwag ninyong paghipigatiin ang banal na espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay natatakan kayo para sa araw ng katubusan. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, pot, sigawan, panlalait, at lahat ng uri ng masamang hangarin. Maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin, nagpapatawaran sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Diyos kay Kristo. Mga kapatid, meron po siyang damdamin, opo, sapagkat sabi rito ay huwag niyong pighatiin, huwag niyong saktan, at ang sinasaktan po ay ang damdamin ng banal na espiritu. Mga kapatid, ang bansang Israel kaya 40 years up, hindi nakapasok sa promised land except Joshua and Caleb sapagkat kanila pong kinalaban ang banal na espiritu na nakasulat sa Isaiah 63:10. Kaya ang banal na espiritu, ang Diyos mismo ay ang kanilang naging kalaban because they hurt the Holy Spirit. So kaya ang banal na espiritu, maliwanag pa po sa sikat ng araw, ay hindi anghel, bagamat siya ay espiritu. Sa kaso ni Cornelius at ni Pedro, dito natin makikita na sinabi ng banal na espiritu kay Pedro, verse 19. Samantalang iniisip ni Pedro ang patungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng espiritu, narito, hinahanap ka ng 3 lalaki. Pagkatapos bigyan ng Panginoong Diyos si Pedro ng pangitain na pumatay ng hayop mula doon sa binabang nasa lalagyan, ay sabi ng Panginoon, because by that time si Peter nagugutom, magpatay ka at pagkatapos ay magluto at kumain. Sabi ni Pedro, hindi po ako kumakain ng marumi. At sabi ng Panginoon, ang nilinis na ng Diyos, huwag mo nang isipin na marumi. Nagsalita ang Espiritu sa kanya at sabi, nariyan, may 3 lalaki na naghahanap sa iyo. Mga kapatid, makikita natin ang letrang ginamit po doon para sa Holy Spirit ay capital E o capital S. Kasi hindi nga po siya angel o ordinaryong anghel. Siya po ay Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay spirit, but He is not an angel. He is the 3rd person of God. At ang banal na espiritu na si Pedro ay nangangaral, bumuhos at pumuspos sa mga mananampalataya sa sambayanan po ni Cornelius. Samantalang nagsasalita pa si Pedro, bumaba ang banal na espiritu sa lahat ng nakikinig ng salita. So sabi rin doon, He fell on them, on those who heard the word. At lahat ng mga nananampalataya na sa pagtutuli na kasama ni Pedro ay namangha. Sapagkat ibinuhos din naman sa mga hentil ang kaloob na banal na espiritu, ang Holy Spirit. Hindi po mga anghel ang Holy Spirit, Hagios Pneuma. Nalalaman nila ito dahil narinig nila ang mga ito ay nagsasalita ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. The same time in Acts chapter 2, verse 1-4 ng Pentecost, bumaba ang Holy Spirit sa mga Hudyo. The 120 began to speak in tongues. Why? Because they received the Holy Spirit. At ito po'y naulit. Ito sa mga Kristiyano na nasa sambahayan po ni Cornelius.
Ito po yung mga Hudyo, hindi po ito mga ito po yung mga Hentil, sorry. Ito po yung mga Hentil, hindi po ito mga Hudyo, sapagkat sila po ay hindi tuli. Kaya nang magkagayo, sinabi ni Pedro, sumagot si Pedro, may pagbabawal ba ng sinuman ang paggamit ng tubig upang mabautisman itong mga tumanggap na banal na espiritu na gaya naman natin? Mga kapatid, sabi ni Apostle Peter, sino pa ba ako kontra dyan? Ang mga ito tumanggap din ng Holy Spirit gaya natin. Sino pa ba ang pipigil? Tinanggap na nila ang Holy Spirit. Kung ang Diyos, tinanggap sila at binabaan ng Holy Spirit. Sino ngayon ang pipigil? Natural, wala. Pero maliwanag makita po natin, ang Holy Spirit bumaba sa kanila, yung third person of God, kagaya nung time na bumaba sa mga apostol nung araw ng Pentecostes. Ang Holy Spirit ay hindi po anghel ng Panginoon or tinatawag na angel of the Lord. Because the angel of the Lord is only applied to Jesus. Yung anghel ng Panginoon, kay Jesus lamang po. Hindi po ito sa Holy Spirit. Okay, dito makita natin na makipagkita ang Diyos kay Moses sa Exodus 3, verse 1 and 2, verse 7, verse 13 to 15 ay ganito ang ating mababasa. Isang araw binabantay ni Moses ang mga hayop ng biyanan niyang si Jethro, na pari ng Midian. Dinila ni Moises ang mga hayop malapit sa ilang at nakarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Panginoon sa anyo ng naglalagablab na apoy sa isang mababang punong kahoy. Nakita ni Moises na naglalagablab ang punong kahoy pero hindi naman nasusunog. Okay? And pagkatapos verse 7, sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan sa Egypto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila at naawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga paghihirap. And the Lord, yung angel na nagpakita kay Moses na nasa burning bush, na yung puno ay hindi nasusunog, na kung saan nandoon po ang angel of the Lord, is none other than the Lord. Look at verse 7, and the Lord, capital L, capital O, capital R, capital D, the Lord Yahweh Himself, ang nagpakita kay Moses na angel of the Lord, kapagkat ang angel of the Lord ay angel of Yahweh. Sinabi ni Moses sa Diyos, kung sakali pong pumunta ako ngayon sa mga Israelita at sabihin ko sa kanila ang Diyos ng kanilang mga ninuno ang nagpadala para sa akin para iligtas sila, ay magtatanong sila. Tatanungin nila sa akin, anong pangalan niya? Ano pong isasagot ko sa kanila? Sumagot ang Diyos kay Moses, ako nga ang Diyos na ganoon pa rin. Ito ang sagot mo sa kanila. Ang Diyos na ganoon pa rin, O God, who I am, ang nagpadala sa iyo o sa akin. Sinabi pa ng Diyos kay Moses, sabihin mo ito sa mga Israelita, ang Panginoon ng Diyos sa mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob ang nagpadala sa akin sa inyo. Kilalanin ninyo ako sa pangalan ng Panginoon magpakailanman. So dito natin makikita na yung angel na nag-appeared kay Moses, na angel of the Lord, ay walang iba kundi ang Panginoon, ang angel of Yahweh. At ito po'y kinlaim ni Jesus. Nung tinanong siya, sabi niya, before Abraham, I am. Sapagkat yung I am na yon, ang nakitagtag po kay Moises, at ang ibig sabihin ay the God who is always present, or the mighty God, the Almighty God. So maliwanag mga kapatid, yung title na Angel of the Lord ay para lamang po sa Panginoong Jesucristo, hindi po ito para sa Holy Spirit. Ang anghel din naman na gumabay sa Israelita sa wilderness, Exodus 23, 20-23, ay ang angel of the Lord. Ngayon sinugo ko ang anghel para sa bantayan at gabayan kayo sa lugar na inihanda ko para sa inyo. Makinig kayo sa kanya at sundin ang sinasabi niya. Huwag kayong magre-rebelde sa kanya dahil ang lahat ng ginagawa niya sa aking pangalan. At hindi niya pababayang magpatuloy kayo sa mga kasalanan ninyo. Kung makikinig lang kayo ng mabuti sa sinasabi niya,
ay gagawin ang lahat ng sinasabi ko. Lalabanan ko ang inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel at dadaling kayo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Perizeo, Canineo, Hibeo at Jebuseo at lilipulin ko sila. Ito mga kalaban ng Panginoon, sabi ng Panginoon, is going to destroy these people or tribes na kalaban ng bansang Israel na walang iba na Diyos kundi hindi ang Diyos ng Israel. So sabi niya, sumunod kayo sa pagkadala niya ang aking pangalan. Anong angel to? The angel of the Lord, angel of Yahweh. Angel and then Yahweh. Anong Yahweh? The personal name of God. Kaya dahil dala niya ang kanyang pangalan at yung angel of the Lord na to, referring only to the Lord Jesus Christ. So, ang angel of the Lord, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, ay hindi po ang Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ang siyang kapalit ni Kristo nang ang Panginoong Hesus po ay umakyat sa langit. John 14:15-20. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. At hihilingin ko sama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Sabi rito, He shall give you another comforter, and that shall be with you forever. Sino yon? Siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Teacher of truth. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikilala o nakikita ng mga ito. Pero kilala ninyo siya dahil kasama ninyo siya at sa inyo magpakailanman. Mga kapatid, ang banal na espiritu na nasa atin, na nag-indwell sa atin, ang siyang kasama natin. Inside us is none other than the Holy Spirit. Around us are the angels, the warring angels protecting us. But the one inside us is none other than the Holy Spirit, who is the Spirit of Christ and the Spirit of God. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan ng walang kasama. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng mga tao sa mundo. Pero makikita ninyo ako at dahil buhay ako, mabubuhay din kayo. Sa araw na iyon, malalaman niyo na ako ay nasa aking Ama at kayo ay nasa akin at ako ay nasa inyo. Mga kapatid, ang kapalit po ng Panginoong Hesus walang iba, kundi ang banal na espiritu na nananahan at dumating nung araw ng Pentecost at hanggang ngayon ay nasa atin at nananahan sa bawat mananampalataya. Tandaan natin, hindi po anghel ang tumatahan sa atin. Ang tumatahan sa atin ay ang banal na espiritu and we are being filled. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, mapuspos kayo, mapuno kayo ng banal na espiritu. Hindi po trabaho ng anghel ang pumuspos. Sapagkat pag ang anghel ay pumuspos, ang tawag na po doon ay possession. Pero ang Holy Spirit pag pumuspos, infilling. At meron na po tayong indwelling on the day we got saved or we got born again, ayon sa Efeso, Kapitulo 1, talatang 13 at talatang 14. Sabi ng Panginoon, babalik ako and I will give you another comforter. Yung word na another po doon ay alos, hindi heteros. Because Jesus will come another of the same kind. So yun pong Holy Spirit, another person like Jesus of the same kind. But sabi ko nga, distinct. Ang Holy Spirit, hindi ang anak, hindi ang Holy Spirit, but they are one God and comprised ng three persons, Father, Son, and Holy Spirit. So ang Holy Spirit ang kapalit ng ating Panginoong Jesucristo. Wala po ibang kapalit, mga kapatid. Walang ibang vicar of Christ, none other than the Holy Spirit. Ang Holy Spirit din ang presence of God, na siyang tinatawag nating the anointing of the Holy Spirit. At ito'y kinote ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila at sa mga bulag na makakakita na sila.
Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi. Mga kapatid, dahil sa Espiritu ng Panginoon, ng Espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit, na pumuspo sa Panginoong Jesucristo, ang dahilan. Kaya sabi niya, ipangangaral niya ang mabuting balita. Isinugo siya upang magpalaya, magbigay ng pananaw sa mga bulag, at bigyan ng kalayaan ang mga inapi. In fact, ang mga sakit at karamdaman at deliverance sa demon possession ay ginawa po ng Panginoong Hesus sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Itong maliwanag na sinasabi ng Aklat ng Gawa, Kapitulo 10:38. Alam ninyong kung paano si Jesus na taga Nazaret ay pinahiran ng Diyos. He was anointed, he was called, anointed ng ano? Ng banal na espiritu, ng kapangyarihan. Siya ay naglilibot na gumagawa ng mabuti. Pinagaling niya ang lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat suma sa kanya ang Diyos. The anointing of the Holy Spirit is the power na siyang pumuspos sa Panginoong Hesus, kaya nakapagpapalayas po siya ng demonyo at nakapagpapagaling ng mga may sakit at nakapagpapalaya ng mga inalipin. Mga kapatid, hindi po yun gawa ng anghel. Gawa lang po yun ng banal na espiritu na pumuspos sa ating Panginoong Jesucristo. Siguro ang tanong ngayon, ano pong role ngayon ng Holy Spirit? Ano nga ba ang role ng Holy Spirit? Ang role ng Holy Spirit ay ang selyo o tatak sa mga naligtas o nakakilala sa Panginoong Hesus. At yung selyo ang nagpapatunay na isang business na transact ay genuine. Kung walang selyo, hindi po genuine and protected. Parang ganito, pag bumibili po tayo ng mineral water, nakaselyo po yung takip ng mineral water. Meaning, hindi pa po yun nabubuksan. And meaning, hindi po ito nahaluan ng anumang tubig. Pag ang binili nyo pong tubig, hindi po nakaselyo, ibig sabihin, nabuksan na po yun kung walang selyo at hindi po ito genuine at maring makasama sa ating katawan kung ating iinumin. Ang Holy Spirit, ang selyo ng ating kaligtasan. Wala na pong ibang selyo. Ang Holy Spirit lang po ang selyo. Kaya kung walang Panginoong Hesus sa iyo, wala kang selyo. At kung wala kang selyo, ay nako mga kapatid, sa last day, sa resurrection, wala kang resurrection. Dahil ang Holy Spirit, Romans 8:11, ang gigising sa ating katawan para po tayo ay bumangon muli o mag-resurrect. Ephesians 1:13 and 14, sumampalataya rin kayo kay Kristo. Pagkarinig nyo, nagsalita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, sa Kanya rin naman, pagkatapos ninyong sumampalataya, ay tinatakan kayo ng ano? Ng banal na espiritu na ipinangako. Yung pong selyo ay mark of ownership. And at the same time, mark na yung pangako ng Diyos ay tunay at totoo. Genuine nga ang transaction. And finally, kasi ang salvation natin kailangan complete kasama ating lupang katawan. Sa darating na panahon sa ating po resurrection, it's the Holy Spirit who is a guarantee ng ating pong salvation and will prove on our resurrection. Ang banal na Espiritu ang katiyakan ng ating mana. Mga kapatid, kung wala kang Holy Spirit, wala kang assurance of salvation. Hanggang sa pagtubos ng biniling pag-aari para sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. So mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang trabaho ng Holy Spirit, selyuhan po tayo. At sa selyo po ngayon, tayo po ay makatiyak ng kaligtasan. The sealing of the Holy Spirit. And to convict everyone, the believer and the non-believer, kung sila po ay nakakakomit ng kasalanan. Pagdating niya, ay kanyang susumbatan ng isang katauhan patungkol sa kasalanan, sa katwiran at saka sa kahatulan. So ang Holy Spirit ang magko-convict sa mga non-believers. Ganon din po sapagkat nakadwell siya sa atin, siya magsasabi rin sa atin, alin ang tama, alin ang mali, at ang conviction natin. Hindi ko lang po naisama pa, meron pa isang gawain ng Holy Spirit, ang tayo po ay i-intercede. Ayon sa Romans 8:26, we do not know how to pray, but the Holy Spirit
is praying for us or intercede for us with a groan that we cannot utter. Sapagkat ang Holy Spirit, hindi lang po Panginoon ang ating pong advocator, ang Holy Spirit din po ay namamanik para sa atin, para sa ating Diyos Ama. And then ginagay din po tayo ng Banal Espiritu sa ating buhay at sa ating paglakad sa Espiritu ng Diyos. At ang paglakad sa Espiritu ang siyang bagay at buhay na nakakalugod sa harap ng ating Diyos. Galatians 5:16, ngunit sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu upang hindi ninyo tuparin ang mga nasa ng laman. 17, ito ay sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa Espiritu at ang ninanasa ng Espiritu ay laban sa laman. Sila ay magkasalungat sa isa't isa. Ito ay upang hindi mo gawin ang mga bagay na ibig mong gawin. Verse 18, ngunit kung yamang kayo'y pinapatubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Mga kapatid, ang gabay at ang pagsama ng Banal Espiritu ay nagpalaya na po sa atin sa law. Anong law yun? The law of the Ten Commandments and the law na nomos sa Old Covenant. Because now we are now living in the New Covenant, ang law po natin ay ang law of the Spirit. And in that law of the Spirit, we walk in the Spirit. Because we are now walking in the Spirit, we are no longer under the Ten Commandments, under the law, the nomos, and the entole, the Ten Commandments. Bakit? We are led and guided by the Spirit. Kasi siya nga ang ating tatak. Siya nakadwell sa atin, siyang gumagabay sa atin, at siya nagpapalaya sa atin para magtagumpay at sa mga gawa ng laman. Mga kapatid, we need to be guided and led by the Spirit, not by the law or Ten Commandments, because the Holy Spirit will lead us and guide us into all the teachings and commandment of the law of the Spirit. Ang Holy Spirit sa future, ano po talaga ang magiging role niya? Ang Godhead, o yung Trinity, three persons, babalik sa kanyang original status like in the beginning. In the beginning, God created the heavens and the earth. The three persons in eternity past will be three persons in eternity future. Ngayon, yung three persons po, merong kanya-kanyang gampanin. But the day will come, yung three persons magsasama-sama sa kalangitan. Ang nasa kalangitan po, yung Ama lang at saka ang Anak. Ang Holy Spirit nandito sa lupa. But the day will come, in the new heaven and in the new earth, the three persons will be as one. Gaya ng simula, nilikha ng Diyos, Elohim, ang langit at ang lupa. Sabi nga rito sa Genesis 1:1. Remember always that Elohim is Yahweh, and Yahweh is Elohim, based on Deuteronomy chapter 6 verse 4. Makinig kayo o mga mamamayan ng Israel, ang Panginoon, the Lord, na ating Diyos, our God, is one Lord o Lord one. Iisa lang Panginoon. Hear, O Israel, the Lord our God is Lord one o one Lord. Doon po ginamit yung word na one na ekad, meaning numeral one, and unified one. Tandaan natin, si Yahweh, na personal name ng God, ay si Elohim. Si Elohim na three persons ay si Yahweh. Kaya name na Yahweh is applied to the three persons of God. So after na mapulfill ni Jesus ang lahat ng kanyang dawain sa mundo, babalik pa po ang Panginoon, ang Diyos ang magiging lahat sa lahat. Ayon sa 1 Corinthians 15:24-48. Pagkatapos ng mga ito, ay ang katapusan. Kapag naibigay na niya ang pag-aari sa kanya ng Diyos Ama. Ito ay kapag kanyang napawalan ng kapangyarihan ang lahat ng pamumuno at lahat ng kapamahalaan sa lahat ng kapangyarihan. Ito ay sapagkat kinakailangan niya maghari hanggang sa mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga paa ang lahat ng kaaway. Okay? At ito ay sapagkat ang huling kaaway na pawawalan ng kapangyarihan ay ang kamatayan. Ito ay sapagkat kanyang ipinasailalim sa kanyang mga paa ang lahat ng mga bagay.
Ngunit nang sabihin niya na ang lahat ng mga bagay ay ipinasailalim niya, maliwanag na siya na magpapasailalim sa lahat ng mga bagay ay hindi kasama. In other words, yung nagbigay sa kanya ng power or authority para ipailalim ang lahat ng bagay, itong nagbigay, hindi po niya aanderin, kundi yun lamang ibinigay ng Ama sa kanya. Pagkatapos kapag ang lahat ng mga bagay ay napasailalim niya, ang anak din naman ay magpapasailalim sa Ama na nagpasailalim ng lahat ng mga bagay sa kanya. Ito upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Nandito ang Ama na nagbigay ng kapangyarihan sa anak. Ang lahat ng kapangyarihan ay inilagay sa anak. And the moment magapin na ng anak ang lahat ng bagay at ang huling gagapin pa'y kamatayan, itong anak naman magpapailalim sa Ama. Sa gayon, ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Wala na pong anak. Gaya ng original, in the beginning, God, the Word, and the Holy Spirit, which is the three persons are equal. Kasi nga, eternity in the past will be in eternity. That Trinity in the past will be the Trinity in the future. Para ang lahat ay maging lahat sa lahat. Yung Trinity, sa bagong langit at bagong lupa ay ating makikita. Sa Christian theology, yung Godhead, it refers to Trinity. In the new heaven and in the new earth, we will see the three persons in one throne. Sabi ni ba, tatlong trono yan. Hindi po, isa lang. Kasi isang God lang naman yun na three person. At dito natin makikita in Revelation 22:1, ipinakita niya sa akin ng isang ilog na may dalisay na tubig na nagbibigay buhay. Ito ay nagniningning katulad ng kristal. Ito ay lumalabas saan? Mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Mga kapatid, on that one throne, there is a water flowing out, symbol of the Holy Spirit. And there is the God. And there is the Lamb, the Kordero, simbolo ng ating Panginoong Jesucristo. One God, in three distinct persons, in one throne. Kagaya ng eternity past, in the beginning, Elohim, in the future, one God in three distinct persons. Bilang pagwawakas, past, present, and future, meron pong Trinity. Hindi po makakaila. At ang sino man nagkakaila ng ating pinag-usapan ngayon at ang Holy Spirit ay isang person, ay isa pong kamalian, ay isa pong kasinungalingan, at isa pong aral na heretiko. Ang tunay, one God, three persons, Father, Son, and Holy Spirit, only one God. Nawa, ang paglilinaw po natin ngayong gabi ay lalong naging maliwanag pa po sa sikat ng araw. Ang Holy Spirit po ay person, may damdamin, may pagpapasya, may isip, nakikipag-ugnay. Ikatlong persona ng iisang Diyos, makikita natin in eternity future, one God in three distinct persons. Magandang gabi po mga kapatid at nawa po nakatulong ito upang lubusan nating maunawaan ang Banal na Espiritu sa kanyang pagkapersona. Magandang gabi po and God bless you all. Pero Russia, okay na ako maglatag. Okay mga kapatid, at shoutout muna sa ating nasa live kay Fe Villanueva. Shoutout din mga kapatid kay Irma Kabungkal. Good evening daw kay Celso Reyes. Shoutout din. Question niya dito, good evening po. Paano naging equal yung nag-utos sa inutusan? Pagdating doon sa New Testament, na kung saan sa time ng si Jesus ay nagkatawang tao, sapagkat sugo siya,
hindi siya pantay. According sa John chapter 14 verse 28. But in eternity past, eternity future, they will all be equal. Equal talaga sila. Kaya lang sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus bilang sinugo, hindi siya equal. Kasi siya po ay Diyos na nagkatawang tao at siya po ay sinugo. Kaya hindi po siya equal. Doon sa panahon, para maging malinaw, na siya po ay nagkatawang tao. Pero sa time na eternity past na hindi siya nagkatawang tao, sa eternity future din, they are all equal. So yun ang ating katugunan, Bro Rasha. Okay, manisimangan, blessed evening po, Bishop Ray, kay Nestor San Juan, Teodora De Losco, kay Rebecca Mendoza, Rachel Amwa, shoutout din kay Condrada Iramis at kay Tumali Pele, Marife Villafuerte, ayan. At shoutout din kay Rose Santiago, nandyan din si Alice Parsha, watching from KSA daw siya, shoutout sa inyo dyan. At I hope na safe kayo lahat dyan sa Middle East. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Idol Kita Vlog, Nancy Saliente, ayan. At shoutout din dito kay Renaldo Arceo, ayan, kay Joseph Militar. Question niya, paano po ang mga Kristiyano na kulang ang kaalaman nila patungkol sa Holy Spirit? Napipighati po ba nila ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit napipigati ayon sa Efeso Kapitulo 4, talatang 30 hanggang 32. Kung hindi tayo nagpapatawad, kung nagagalit, kung nambubulyaw, kung tayo po'y nagtatanim ng sama ng loob, yun ang pagkabanggit doon para mapigati. Pero kung kulang ka naman ng kaalaman sa Holy Spirit, hindi po ito napipigati. Kaya nga yung kakulangan natin ng kaalaman, itinuturo po natin ngayon. Sapagkat maraming mga maling aral ang lumilitaw na ang Holy Spirit ay espiritu ng mga anghel. Ay hindi po, distinct na distinct. Capital S o capital E, pag binabanggit ang banal na espiritu, na siyang kasama at gabay po natin ngayon. Kaya hindi naman napipigati. Lalo't lumalakad ka na may katuwiran ng kabanalan at ikaw po ay mabait sa iyong kapwa, hindi mo napipigati kahit sabihin natin walang at kulang ng kaalaman. So yun ang ating katugunan, Bro Rasha. Dito bro, question, ano daw yung Bro Rasha. nakakalinis sa kasalanan, sabi ni Nancy. Ang nakakalinis ay walang iba kundi ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, related ang Holy Spirit dito because in Hebrews 9:14, ang Holy Spirit ang kumulek ng lahat ng blood na tumigi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo at nag-offer na in-offer ito sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo doon sa Ark of Covenant sa heaven. So, the eternal Spirit is the one who collected Hebrews 9:14 sa blood. Ang naglilinis sa atin ay ang dugo. Okay? But ang Holy Spirit nagsasanctify, nagpapabanal. In tawag natin dito, in Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Kaya kailangan i-offer ito sa Ark of Covenant sa heaven. Kasi para tayo makapasok sa heaven, sa kabilang buhay, sa piling ng ating Diyos, kasi without the blood, no forgiveness. So, ang naglilinis ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Okay, question kay August Villarreal. Paano po malaman kapag nasa iyo pa din ang Holy Ghost? Maalis din po ba iyon? Di ba po meron din siyang emosyon kapag ikaw ay bumalik sa mundong makabagay at lumayo sa Diyos, masasaktan mo ang damdamin niya? Yes. Well, unang-una, napipighati. Hindi naman nangangahulugan na pag napighati, aalis na. Maliban ni kayo maging kalaban ng Holy Spirit, ayaw mo nang lumakad sa pananampalataya, ayaw mo nang lumakad sa Espiritu,
tatalikod ka sa faith na Book of Hebrews chapter 6, verse 4 to 6 ay tinatawag na apostasya. Pagtalikod sa pananampalataya. 1 Timothy 4:1, makikinig sa aral ng mga demonyo. Ang banal na espiritu hindi naman agad basta-basta umaalis. Liban na lang na kalabanin mo, ayaw mo na sa Kanya, ayaw mo na sa Panginoong Diyos, tumalikod ka. Kung mahina ka at nagkakasala ka at nako-convict ka, alam mo nandyan siya. You just need to ask forgiveness, repent or confess your sins so that God will cleanse you. Ngayon, ang mahirap doon kung mamatay ka nang totally tumalikod ka sa Panginoon, then you have no more salvation. Kasi ganito yon. Ang isa sa trabaho ng Holy Spirit, mag-convict. Magsabi sa iyo ng mali at maramdaman mo ito'y mali. Pero kung dumating ang time, di mo na maramdaman ng mali at alam mong mali ginagawa mo at hindi ka na nako-convict, hindi ka na umaalis, hindi ka na nagbabago, wala na conviction ng Holy Spirit. He is totally grieved. At yun ang tendency ng problema. Possibly na-commit mo na ang apostasy na unpardonable sin na pwedeng makommit ng mga nakay Kristo. So as long as you are walking in the Lord, it doesn't matter how strong, how weak you are, as long as you confess your sins to God, the Holy Spirit is inside you, dwelling in you, and ministering to us. So yun ating kasagutan, Bro Rasya. Okay. Siguro last question galing sa akin, bro. Yung father kasi, Okay. bro, naka-gender siya as a male at yung son naman, which is si Jesus, isang lalaki din or male. A question dito sa Holy Spirit. Sa Hebrew kasi yung spirit ruach siya, grammatically palang feminine siya. Tapos sa Latin naman parang spiritus na masculine. Question, meron bang gender, yung specific gender yung Holy Spirit? Meron. Sa Book of John, ano sabi doon? I will pray to the Father and He will guide you. He shall teach you. He shall put you into remembrance. Ang ginamit na pronoun doon ay He. At ang He, panglalaki. Kaya kung tatanungin natin, ay meron bang gender? Meron. Masculine. Kasi one God, three persons, Father, Son, and Holy Spirit, one gender, masculine. So yun ang ating kasagutan. Katugon ng Okay. Bro Rasya. Siguro last statement sa yung topic niyan, bro. Mga kapatid, napakaraming espiritu na nagtuturo ngayon at mga ngaral na nagtuturo na pag pinakinggan mo dahil nasa Bible, may supporting verses, parang tunay. Mga kapatid, hindi nangangahulugang scriptural ay biblical. Kaya mahalaga na yung ating naririnig may banal na kasulatan, tama naman ang interpretation. Maging maingat po tayo at itong ating pong topic ngayong gabi, maingat kong pinag-aralan at nanalangin ako sa ating Panginoon na sa akin po pagtuturo dito, hindi tayo mamali ng ating itinuturo. Kaya by the guidance of the Holy Spirit, I am 100% sure ang atin pong aral ay tunay at totoo. So sino mang nangangaral na ang Holy Spirit ay hindi person, power lang. Ang Holy Spirit ay it, hindi He. Ang Holy Spirit ay wala lang, angels lang. Mga kapatid, ito po isang kamalian, isang kasinungalingan, at isang heretikong aral na galing sa dyablo. Kaya nawa ngayong gabi natuto po tayo, the Holy Spirit, the third person of God. Magandang gabi po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. God bless you po. God bless you po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang podcast ni Bishop Iramis at abangan nyo siya lagi dito sa Rasha TV mga kapatid. Every Monday yan, 7 p.m. mga kapatid. At syempre, you can visit yung profile ni Bishop Iramis, nakatag naman yung ano dyan, kung meron pa kayong mga tanong. At please mga kapatid, huwag kayong huminto sa pagtatanong dahil sisikapin ni Bishop Iramis na sagutin pa ang inyong mga question dyan sa ating comment box. So please, subscribe din yung ating YouTube channel dahil ang lahat ng podcast ni Bishop Iramis ay makikita din doon sa YouTube channel natin, sa Russia Debates. At yung sa aking Facebook mga kapatid, Russia Bisa, dahil dito ako laging nagla-live sa kanya. Every 7 p.m. yan.
So abangan nyo ulit mga kapatid ang susunod na mga topic ni Bishop Iramis. At this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart